Mga kapatid, happy Sabbath po! Ayan, ako po'y nagagalak na muli po ako makakapagsalita sa inyong harapan mga kapatid upang magbahagi ng salita ng ating Panginoon. Una po sa lahat, nais ko po salamatan ang ating pong mga laging handa ng mga kapatid na nasa akin, na kasama po dito sa taas. Si Ate Al, ayan, laging handa. Si Kuya Elias, mga kapatid. At si Ate Elsa, naghandog ng awitin para sa Panginoon, mga kapatid. Na isang kagalangan na meron tayong mga kapatid na laging handa maglingkod para sa ating Panginoon. Ako po'y nagagalak mga kapatid sapagkat binigyan naman ng pagkakataon na makapagsalita. I am humble for this opportunity na makapag-share sa inyo about sa isang topic sa patriarchs and prophets. Pipindot na lang yung Paul. Ayan. So, alam niyo po mga kapatid, ngayon, naranasan ko yung challenge ng bawat nagsasalita dito na paikliin yung isang topic na napakahaba. No? Sa mga nagsasalita dito na ang inyong pong message ay base sa mga chapters ng Patriarchs and Prophets, na-appreciate ko po ang inyong pong paggagawa ng mga mensahe base sa napakahabang topic. Sapagkat ako din po mga kapatid, talagang na-challenge ako. Alin pa dito yung dapat kong i-share sa inyo sapagkat bawat isang narito napakahalaga. Bawat isang narito napakaganda na dapat i-share. Pero hindi kayang lahatin mga kapatid sapagkat ang ating oras ngayon ay 8:15 na. Tama ba? 8:15 na. Kaya po, atin po itong lamang mga kapatid, pipiliin natin yung pinakamahalagang bagay na tiyak na magpapalakas sa ating pananampalataya. So, ang ating pong topic mga kapatid ay ang chapter 32 ng Patriarchs and Prophets, the Law and the Covenants. So, bago po tayo patuloy, tayo po ay imubo para sa isang panalangin. Dakila po namin Panginoong Diyos, maraming salamat po sa pagkakataon na muli namin masisilayan ang inyong mga salita. Panginoon, sa aming paglulubog ng aming mga sarili sa pag-aaral ng banal na kasulatan, makita nawa namin ang kadakilaan ng aming Panginoong Diyos at ang kanyang pag-ibig para sa amin. Nawa po mula sa aral ng kautusan at ng mga tipan ay aming pong makita kung ano ang kalooban ng Diyos para sa amin. Ito pong lahat ay aming dinadalangin sa pangalan ng aming Panginoong Hesus. Amen. Sapagkat ito po mga kapatid ay patungkol sa buhay ng mga patriarka at mga propeta. Nais ko munang simulan ang ating pag-aaral kung ano yung naging buhay o ano yung impact ng kautusan sa buhay ng mga patriarka. No? The patriarchs and the law. Now, Adam, one of the patriarchs, and Eve at their creation had a knowledge of the law of God. They were acquainted with its claims upon them. Its precepts were written upon their hearts. Nakita po natin ito mga kapatid na kung saan si Adan, buhat ng siya'y kalangin, alam na po niya yung kautusan ng Diyos. Hindi pa po ito nasulat sa dalawang tapyas ng bato, kundi ito po yung nasulat sa kaan? Sa kanyang puso. At sabi pa, Adam taught his descendants the law of God, and it was handed down from father to son through successive generations. Napakagandang dapat matutunan natin mga kapatid. Na si Adan, itinuro niya ang kautusan na nasulat sa kanyang puso, sa kanyang mga anak, at sa mga sumunod na mga henerasyon. Sa katunayan, ang apo niyang si Noah, nung ginunang ng Diyos ang sanlibutan, sabi nito, by the transgression, the world becomes so vile that it was necessary to cleanse it by the blood from its corruption. The law was preserved by Noah and his family, and Noah taught his descendants the 10 Commandments. Preserved ni Noah yung 10 utos at kanya rin itong itinuro sa kanyang mga apo, kanyang lahi. Pagdating naman po kay Abraham, mga kapatid, sabi ng Diyos,
He declared, Abraham obeyed my voice and kept my charge, my commandments, my statutes, and my laws. Now, ano po yung dapat natin matutunan mula doon sa mga bagay na ating nabasa tungkol sa buhay ng patriarka? Una, have the Lord in our hearts. Isang tanong mga kapatid, nasa ating puso ba ang kautusan ng Diyos? Isang bagay na alam lang natin kung ano ang kautusan ng Diyos, at ibang bagay naman, talagang nasa puso natin yung mga utos ng Diyos. Posibleng alam mo, pero hindi mo naman sinusunod, hindi naman ito mahalaga para sa iyo. Have the Lord in our hearts, meaning mga kapatid, we treasure it, we value it, mga kapatid. Pangalawa, teach the Lord our children. Para po sa mga magulang namin. Yan. At para sa doon sa mga gustong maging magulang. Ayan. Isang bagay na dapat natin matutunan mula sa buhay ng mga patriarka ay ituro ang kautusan sa ating mga anak. Alam niyo po ako mga kapatid, ako ay nagpapasalamat sa Panginoon. Sapagkat ako po ay lumaki sa isang tahanan ng isang Adventista. Kung saan ang aking pong mga magulang ang nagturo sa akin patungkol sa mga kautusan ng ating Panginoon. In one way or another mga kapatid, yung mga guidance, pagtuturo ng aking mga magulang sa akin about sa utos ng Panginoon ay nakabubog sa aking buhay at nakinarito po ako kayo mga kapatid. Ano po? Isang anak ng Diyos na humihilig sa Kanya sa pamamagitan ng Kanyang biyaya na sundin ang Kanyang pinag-uutos sapagkat para po sa aking mga kapatid mahalaga ang kautusan ng ating Panginoon. Preserve the Lord. Kahit anong mangyari mga kapatid, kahit anong pagsubok ng ating buhay, huwag po nating bibitiwan ang kautusan ng Diyos. Preserve it. Next, obey and care and keep the law. Sundin natin ang kautusan ng Diyos. Now, nung aking pinag-aaralan ang Patriarchs and Prophets mga kapatid, itong chapter na ito, napaka-challenging sapagkat napaka-theological ng chapter na to. So, habang ako pinagbabasa at ako pinagbubulay-bulay na nalaman sa Panginoon, Lord, yung mga bagay-bagay na si-share ko sa mga kapatid, nawa po ito'y base sa Biblia, base po sa inyong salita, at base po sa theology, sa doktrina ng Iglesia Adventista. Alam niyo po bakit? Sapagkat napakadali lang ako magsalita dito about something about sa sulat na Ellen White, pero hindi naman pa ito sang-ayon sa turo ng ating Iglesia. Okay? Kaya nga po, nalaman natin mayroong mga kapatid na lumalabas sa ating Iglesia sapagkat hindi tama o hindi sumasang-ayon kung ano talaga yung tinuturo ng ating Iglesia. Ano po? So, it is one thing ako sabi nga, na yung espiritu ng hula ay isang klase ng kaloob ng Diyos at isang klase rin yung pag-i-interpret ng mga prophecy. No? Ibang klase ng kaloob din yun. Kaya hindi po kailangan mag-conflict ang gift of prophecy sa gift of interpretation of the prophecy. Now dito, nais kong himay-himayin mga kapatid yung sinabi ni Ellen White about the law and the covenants sa chapter po ito. Transgression and the law. Nung si Adan po ay nagkasala, ayan, nung si Adan po ay nagkasala, binigyan ng Diyos ng remedyo ang kasalanan. Sabi dito, the remedial system was established. When man, Adam, fell by transgression, the law was not changed, but a remedial system was established to bring him back to obedience. So ano po yung remedial system na ibinigay ng Panginoon kay Adan? The promise of a Savior was given, and sacrificial offerings pointing toward the death of Christ as the great sin offering were established. So dito po nagsimula mga kapatid yung pag-aano. Yung pag-aalay.
No? Yung pagsasacrifice ng mga hayop. Sa pamamagitan ng kanilang dugo, magkaroon ng katubusan ang kanilang mga kasalanan. Pero yung dugo ng hayop, hindi po yun yung nagpapatawad. Ito'y simbolo lamang ng dugo ni Kristo na dumana doon sa krus ng Kalbaryo. Mamaya pagdadaanan natin yan, pag-aaralan po natin yan. Now, ano pa? Nung nagkasala naman itong bayan ng Israel, no? Nakita ng bayan ng Israel kung gaano kadakila ang Diyos. Nang sila po'y inalipin sa Egypto, sila po'y inilabas ng Diyos. Di ba ba? Di ba po? Ayan. Nakita po nila yung kadakilaan ng Diyos una sa mga miracles na ipinakita ng Diyos. 10 plagues. Tapos nandun pa yung kwento ng crossing the Red Sea, na kung saan hinati ng Diyos yung dagat at doon sila tumawid. So doon pa lang mga kapatid, kaya nga nagkaroon ng kanta, si Miriam, na lagi natin inaawit dito, Exodus 15, no? Song of Victory. Bakit? Sapagkat tinakila nila ang Diyos dahil sa kanyang kapangyarihan na ipinamalas sa kanila in the crossing of the Red Sea. Pero weeks later mga kapatid, linggo lamang, nung sila po ay napadpad sa paanan ng bundok ng Sinai, matapos nilang makita ang isang buhay na Diyos, sila po'y gumawa ng patay na Diyos-Diyosan sa anyo ng buyang baka. Gintong buyan. Sinamba nila, nakakalimutan agad nila na mayroong isang Diyos na buhay at pinagpalit ito sa pagsamba sa isang walang buhay na Diyos-Diyosan. Kaya nga po, the Decalogue was written in tables of stone. Sabi po ng patriarchs and prophets, God did not even trust His precepts. Hindi pinagkatiwala ng Diyos ang kanyang kautusan sa memorial, ng kanyang mga anak, of a people who were prone to forget His requirements, but wrote them upon the tables of stone. Sapagkat nakalimutan agad nila na mayroong isang dakilang Diyos, na mayroong isang buhay na Diyos. Linggo lang pagitan mga kapatid, nakalimutan na yung mayroong Diyos na buhay. Hindi niyo po tayo, matapos natin matutunan, may po salita ng Diyos sa araw ng Sabado, kinabukasan nakakalimutan agad natin. Diba po? Minsan, hindi tayo naging aware. Hindi na tama yung inisip natin. Hindi na tama yung inisip natin para sa isang kapatid. Hindi tayo naging aware minsan. Hindi na pala tama yung masasabi natin sa isang kapatid. We are prone to forget, mga kapatid, yung dapat natin ipamuhay. Yung dapat natin ipamuhay sa ayon sa kalooban ng Diyos. The 10 Commandments were written, the tables of stone, para po sa ganun constant reminder para sa mga Israelites about sa law ng Panginoon. Magandang bagay, ceremonial laws were given. Meron ng sacrificial system, pinagkaloob pa ng Diyos yung ceremonial laws. Now, alam po natin mga kapatid na when it comes to ceremonial laws, nandiyan po yung serbisyo sa sanctuary. Sabi nga, the sacrificial system committed to Adam was also perverted by his descendants. Nilakastangan din ng mga lahi ni Adan. Therefore, God, the Lord, gave them at Sinai definite instruction concerning the sacrificial service. After the completion of the tabernacle, He communicated with Moses from the cloud of glory above the mercy seat and gave him full directions concerning the system of offerings and the forms of worship to be maintained in the sanctuary. So dito po nagsimula mga kapatid, yung mga tinatawag na sanctuary services, which are the ceremonial laws. The ceremonial law was just given to Moses and by him written in a book. Dahil sa kasalanan ng kapatid, ibinigay itong ceremonial laws. Why? Mamaya po.
pag-aaralan natin bakit. Two laws, two covenants. Ang ating pong topic, the law and the covenants. As the Bible presents, two laws, one changeless and eternal, the other provisional and temporary. So there were two covenants. Ayan. So paano ko na masasabi ay yung dalawang klase ng kausan, yung moral at ceremonial law, ay two covenants o dalawang tipanan. Ano po? Hindi po natin maintindihan kung ano yung klase ng tipanan ito, mga kapatid, kung hindi mo na natin uunawain kung ano po yung tipanan ng biyaya. Ito po ang covenant para po sa akin, mga kapatid. This is the covenant of all covenants. This is the promise of all the promises. Ito po ang sabi ng Patriarchs and Prophets, mga kapatid. The covenant of grace was first made with man in Eden, when after the fall there was given a divine promise that the seed of the woman should bruise the serpent's head. Ito po yung kauna-unahang promise ng ating Panginoon, mga kapatid. Tinatawag po namin ito sa theology as proto-evangelion, unang ebanghelyo, kung saan ipinangako ang isang tagapagligtas na siyang aapak sa ulo ng ahas, maratigaw sa Satanas, nangangulugan na merong isang binhi na tatalo sa kamandag ni Satanas. To all men, this covenant offered pardon and the assisting grace of God for future obedience through faith in Christ. So the covenant of grace, mga kapatid, ay walang iba kung hindi ang sakripisyo ng ating Panginoong Jesucristo upang ikaw at ako ay matubos sa ating mga kasalanan. That's the covenant of grace. This same covenant, mga kapatid, the covenant of grace, was renewed to Abraham in the promise, in thy seed shall all the nations of the earth will be blessed. Genesis 22:18. This promise pointed to Christ. Alam po natin na sa Genesis 3:15 na yung seed o binhi ng babae ay pumapatungkol sa ating Panginoong Jesucristo. Now dito, sinasabi ni Ellen G. White na yung binhi ni Abraham ay walang iba kundi ang ating Panginoong Jesucristo na kung sa pamamagitan niya, lahat ng bansa ay pagpapalaan. Nakatanong, sigurado ba si Ellen White na yung binhing tinutukoy dito ay walang iba kundi si Kristo? Sa tingin po ninyo, ito po yung pinanakos ko, Lord, tama ba po? Na yung seed, si Christ, di ba pwede yung mga anak lang niya? Di ba pwede yung mga Israelita? Hindi ba pwede yung spiritual Israel? Nang bibibless pagkat meron Diyos na buhay na naggagabay sa kanila, sa magitan ng anak ng Diyos, sila ay pangangaralan at mabibless sila sa mga pangangaral na sasagawa ng mga anak ng Diyos. Di ba pwede ganon? Bakit this seed ay walang iba kundi si Kristo? Ang pinagulay-gulay mga kapatid. Then, the Bible agrees with Ellen White. In fact, kinukot lang pala ni Ellen White kung ano ang sabi ni Biblia. Galatians 3:16. Now to Abraham and his seed were the promises made. Hindi niya po sinabi. Ano po? Hindi po sinabi ng Diyos and to seeds sa mga binhi. Ang sinabi ng Diyos sa binhi. Hindi po niya sinabi sa mga binhi na tila ba nagsasabing marami, pero sinabi po ng Diyos to thy seed, isa lang, which is Christ. So nangangahulugan mga kapatid na yung binhi na kung saan ang lahat ng bansa sa sanglibutan ay pagpapalain ay walang iba kundi ang ating Panginoong Jesucristo.
That is the covenant of grace. Mga kapatid. Una, meron tayong kapatawaran sa ating mga kasalanan. Pangalawa, meron pa tayong pagpapala na tatanggapin sa ating Panginoon Kristo. That is His covenant of grace. Now, the two covenants, the two sets of law, the moral and ceremonial law, mga kapatid, ay nagtuturo sa covenant of grace. Kaya po ito tinawag na yung moral law at ang ceremonial law ay dalawang tipanan ng Diyos sapagkat ito po ay nagtuturo sa tipan ng biyaya. Moral law leads to Christ for justification and righteousness. Romans 10:4, for Christ is the end of the law for righteousness to everyone that believeth. Itinuturo ng kautusan, mga kapatid, na si Kristo ang tanging daan para sa ating katwiran. Itinuturo ng kautusan, mga kapatid, wherefore the law was our schoolmaster to bring us to Christ that we might be justified by faith. Papaano tinuturo ng kautusan si Kristo? Papaano tayo dinadala ng kautusan patungo kay Kristo? Alam po natin na dahil sa kautusan, nakilala natin ang kasalanan. Kung walang kautusan, hindi natin makikilala na tayo nagkasala sa Panginoon. Hindi natin saan malalaman na kailangan natin ng tagapagligtas. Kailangan natin ng kapatawaran sa ating mga kasalanan. At ang tanging magpapatawad lamang, mga kapatid, ay walang iba kundi ang ating Panginoong Kristo. Kaya ang sabi ng Biblia, ang kautusan ang nagdadala sa atin kay Kristo. Upang nang sa ganun, kung tayo mananampalataya, tayo patatawarin sa ating mga kasalanan. Two covenants point to the covenant of grace. The ceremonial law, or the ceremonial system, was made up of symbols pointing to Christ, to His sacrifice, and His priesthood. Alam niyo po, mga kapatid, kung meron pa lamang kung meron lang tayong enough na time, I can share to you kung gaano maganda, kung gaano kasarap pag-aralan yung doktrina natin patungkol sa sanctuaryo. Alam niyo po ba, kung hindi dahil sa doktrinang iyon, wala sanang Seventh-day Adventist Church. But praise the Lord because of our understanding of the sanctuary. Because of our understanding of the sanctuary services, we existed as a church. Made up of symbols pointing to Christ, His sacrifice, and His priesthood. Ceremonial law, the basis of the Old Covenant. Nasa Biblia po, mga kapatid, kung inyo pong babasahin ang Hebrews, yun po ay nangungusap sa dalawang tipan, yung luma at yung bago. Now, the ceremonial law is the basis of the Old Covenant. Another compact, called in Scripture the Old Covenant, was formed by God and Israel at Sinai, and it was ratified, ito po pinagtibay sa magitan ng dugo ng sakripisyo. Pero alam niyo po, mga kapatid, it is not possible that the blood of bulls and of goats should take away sins. Yan po ang sabi ng Biblia. Hindi sapat yung dugo ng mga hayop para sa katubusan ng ating mga kasalanan. Tanging dugo lamang ni Kristo ang magpapatawad sa ating mga kasalanan. Kaya nga sabi ko, mga kapatid kanina, yung dugo ng mga hayop sumisimbolo lamang sa dugo na dadaan sa krus ng Kalbaryo mula po kay Kristo, mga kapatid. Kaya nga po, sabi ni Ellen White, sabi rin ng Biblia, all the sacrificial offerings were to cease. Yung mga ceremonial laws ay tumigil na, lumipas na. Sabi nga ng Biblia, it is this law that Christ took out of the way, nailing into His cross. Ipinako ni Kristo, tinanggal na ni Kristo, sapagkat yung mga bagay na hindi sapat. Tanging ang kanyang sakripisyo lamang, tanging ang
ito lamang ang magpapatawad sa ating mga kasalanan. Behold, I have come, sabi ni Kristo, to do your will. He does away the first in order to establish the second. So dito po natin makikita mga kapatid, that the moral law is the basis of the new covenant, ang bagong tipanan. Though this covenant, the covenant of grace, was made with Adam and renewed to Abraham, it could not be ratified until the death of Christ. Hindi po pagtitibay mga kapatid yung bagong covenant. Ano po? Hanggang si Kristo ay mamatay. It had existed by the promise of God since the first intimation of redemption had been given. It had been accepted by faith, yet when ratified by Christ, it is called a new covenant. The law of God was the basis of this covenant. Ang basihan po mga kapatid ng bagong tipanan ay walang iba kundi ang kautusan ng Diyos, which was simply an arrangement for bringing men again into harmony with divine will, placing them where they could obey God's law. Ang 10 utos mga kapatid, ang moral law ay isang arrangement na kung saan tayo ay madadala saan? Sa harmony ng ating Panginoon. No? Placing them where they could obey God's law. Sa ngayon, mga kapatid, sa bagong tipan na gagawin ng Panginoon sa atin, saan niya ilalagay ang kautusan ng Diyos? Sa tingin po ninyo saan? Kung dati sinulat niya ito sa tapyas ng bato, ngayon po saan? Puso. Why? Nung nilikha po ang tao, isinulat ng Diyos ang kanyang kautusan sa puso ng tao. Now, since Christ's purpose in this earth is to restore the lost image of man, of His Maker, yan, gustong ibalik ng Panginoon sa dati. Kaya ngayon, isusulat muli ng ating Panginoon sa puso ang kanyang kautusan. The new covenant was established upon better promises. The promise of forgiveness of sins and the grace of God to renew the heart and bring it into harmony with the principles of God's law. This shall be the covenant I will make with the house of Israel after those days, saith the Lord. I will put my law in their inward parts and write it in their hearts. I will forgive their iniquity and will remember their sin no more. So ito po ang bagong tipanan ng kapatid. Isusulat sa ating puso at isipan ang kautusan ng Diyos. Tayo panatawarin sa ating mga kasalanan at hindi na aalalahanin pa ng Panginoon ang ating mga nagawang pagkukulang at pagkakasala. Sabi po ng Biblia mga kapatid, Hebreo 10:15-17. And the Holy Spirit also bears witness to us, for after saying, this is the covenant I will make with them after those days, declares the Lord, I will put my laws in their hearts and write them on their minds. Then He adds, I will remember their sins and their lawless deeds no more. Muli, mas pinagtibay ng Diyos ang bagong tipanan mga kapatid. Pinagtibay ng Diyos ang bagong tipanan. The same law, sabi ni Ellen White, na isinulot niya sa tapyas ng bato, ang siyang isusulat din naman ng Diyos